Samantala, mahigit 100 kilo ng mishandled frozen meat ang kinumpiska ng National Meat Inspection Service sa ilang palengke sa Metro Manila. Pinaigting po ng NMIS ang pag-inspeksyon sa matindahan ng karne, lalo na't in demand ito ngayong panahon ng Pasko. May ulat on the spot si Jay Sabale. Jay? Pia, ilang palengke nga ang ininspeksyon ngayong araw ng National Meat Inspection Service kung saan nakakumpiska sila ng 100 kilo ng mishandled frozen meat. 3 palengke ang ininspeksyon ng mga tauhan ng National Meat Inspection Service sa Parañaque at Muntinlupa. Pero tanging sa Lower Bicutan sa Parañaque, sila nakakumpiska ng mishandled frozen meat. Nasamsam ang mahigit 100 kilo ng karne ng baboy at buffalo na pawang mga mishandled. Yung natural juices ng mga meat natin keeps on dripping, no? Nauubos yan. So ang tendency, pag naubos yan, ang shelf life niyan nababawasan. So microorganism will thrive faster. Pag sa frozen 5 centigrade. Ang ibang tindahan na kanilang dinatnan, binigyan muna ng babala dahil may freezer naman ang kaso. Hindi naman kasya ang karning ibinibenta. The moment na naglabas ka ng ganyang klaseng tinuo mo na, kailangan situate na mauubos yan and hindi na pwedeng ibalik pa ulit sa freezer para patikasin ulit, para itindanan mo ulit kinabukasan. No? Ang mga mapapatunayang lumabag sa tamang paghawak ng frozen meat ay maaaring mapatawan ng parusang pagkakakulong ng di bababa sa 6 na taon ngunit di tataas sa 12 taon. Pagmumultahin din sila ng 100,000 piso hanggang 1 milyong piso. Ang ginawang inspeksyon ng NMIS ay regular daw nilang ginagawa, ngunit mas lalong pinaigting ngayong Kapaskuhan dahil na rin sa taas ng demand. Pinapaalalahanan naman ng NMIS ang ating mga kapusong tindero-tindera na sumunod na lamang sa Administrative Order No. 6 o yung tamang paghawak ng mga frozen meat. At ang ating mga kapuso naman na mamimili, pinapayuhan na suriing mabuti ang tindahan ng ating mga suki para masigurado ang kalidad ng karne na ating bibilhin na atin namang gagamitin para sa Pasko. At yan muna, latest mula dito sa Muntinlupa, balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jay Sabale.